A blessed good evening to each and everyone. Welcome po once again dito sa Moments with God. At ako po ang inyong lingkod na makakasama po sa gabing ito, Presbyter Maya Cruz. Tayo po ay nagpapasalamat at nagagalak sa Panginoon sapagkat ang linggo pong ito ay napaka-espesyal na programa dahil dito po ay ating mapapakinggan at ating magugunita ang kamatayan at ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ngayong araw na ito ay tinatawag na Holy Friday o Biyernes Santo. At ito ay napakalaking mensahe ang dala ng kamatayan ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman po dito sa Moments with God ay atin pong muling maalaala ang mga kasaysayang ito na nangyari sa ating Panginoong Hesukristo, lalo na tayo po ay mga Kristiyano at mga taong sumasampalataya sa Panginoon at tumanggap ng kaligtasan mula sa Kanya. Kaya sa gabi pong ito, ang aking pong mensahe na ibabahagi po sa inyo is about the message of the cross. Ang mensahe doon sa krus ng Kalbaryo. Binabanggit sa banal na kasulatan sa aklat ng 1 Corinthians sa chapter 1 in verse 18. It says, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. To God be the glory." People look at the cross for various reasons. For many, it is a religious symbol that reminds us of the sacrifice Jesus made. For some, it is a piece of jewelry, and for others, it is something used for interior decoration. Kaya naman po, ang mensaheng ito ng krus ay akin pong ibinabahagi ngayon sa gabing ito sapagkat maaring ang iba sa atin ay mamali ng ating pagkaunawa doon sa krus na kung saan ang Panginoon ay napako. Kaya nga sinasabi sa ibang mga religious group o mga ibang mananampalataya, it is just a symbol, no, that reminds them the sacrifice Jesus made. Ang iba naman, ito ay parang isang alahas, no? Ginawang alahas ng iba sa atin. Ginawang kwintas, ginawang singsing, ginawang hikaw, na maaring ito ay inilalagay natin sa ating mga katawan. At ang iba naman ay ginawang dekorasyon sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga bahay. Pero ano nga ba ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa mensahe doon sa krus? Ang sabi ng salita ng Panginoon, this is the power of God. Ito po ay kapangyarihan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So the message of the cross, it is more than what we think and what we have. Ano po ba ang mensahe ng krus o doon sa krus ng Kalbaryo na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay napako? The first message of the cross is the condemnation of sin. Alam natin ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay napako doon sa krus ng Kalbaryo. Jesus died because of our sin. As foretold in 1 Corinthians 15 verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Kaya sinasabi ng salita ng Panginoon, ayon sa kasulatan, si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. At ibinigay ang kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan. Yan pa ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa Galatians 1 verse 4, who gave Himself for our sins to rescue us from the present evil age, according to the will of our God and Father.
Kaya sinasabi ng salita ng Panginoon, He gave Himself, Jesus Christ, gave Himself to rescue us from the present evil age because of our sins. Purihin ang ating Panginoon at binabanggit pa ni Apostle Peter sa 1 Peter 2 verse 24 that He bore our sins on the cross. Ito po ay sinasabi ng salita ng Panginoon na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran na dahil sa kanyang mga sugat nangagsigaling tayo. Purihin ang Panginoon. Kaya the message of the cross, beloved brethren and friends, reminds us of our own sinfulness and the need for redemption. Kaya ang krus na ito, ang pagkapako ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ay magpaalaala sa atin na kung gaano tayo naging makasalanan sa harapan ng ating Panginoon at kung gaano kahalaga na tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Kaya binabanggit ng salita pa ng Panginoon sa 1 John sa 1 verse 8 to 10. Ganito ang wika sa Tagalog, kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, ay ating dinadayang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Kung sinasabi nating tayo hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Kaya sana sa atin na mga nakakapakinig ng salita ng Panginoon, yamang ating ginugunita itong Lenten season, ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, naway minsan pa nating ma-realize sa ating mga sarili na ang Panginoon ay napako sa krus nang dahil sa ating mga kasalanan. At ang kanyang pagkapako sa krus ay siyang naging dahilan ng kanyang pagkahiwalay sa kanyang Ama. And the cross teaches us that sin will separate us also from God. Kaya binabanggit ng salita ng Panginoon, dahil sa kasalanan, ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Kaya binabanggit sa Isaiah 59 verses 1 to 2, ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Kaya ang kasalanan na naging dahilan ng pagkapako ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, ito rin ang naging dahilan ng pagkahiwalay niya sa kanyang Ama. Kaya ang kasalanan na nasa atin, na siyang inako ng ating Panginoon noon, ito po ang ating kalagayan, na ang taong nasa kasalanan ay hiwalay sa harapan ng Diyos. Kaya nga mahirap ang tao na magkasala sa Panginoon, ang taong nasa kasalanan. Dahil sabi ng salita ng Panginoon sa Romans 5 verse 8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Kaya ang Panginoon, bunga ng ating kasalanan, siya'y namatay. Siya'y nahiwalay sa kanyang Ama. Nang dahil sa ating kasalanan, ang lahat ng ito na hirap ay pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi madali ang mapako sa krus ng Kalbaryo. Hindi madali ang parusa
na tinanggap ng ating Panginoon nang dahil sa ating mga kasalanan. Lalo tigit sa kanyang kalagayan, na alam po rin natin at sinasabi ng banal na kasulatan, ang Panginoon ay hindi nasumpungan sa anumang kasalanan at kalikuan. At ito ay naging malaking kahihiyan sa ating Panginoon na siya ay mapako doon sa krus. Siya ay libakin at hatulan na siya ay masama at gaya ng mga magnanakaw. Kaya yung tao nga lang po na makulong, hindi ba? Minsan, ang isang tao maging kriminal at mabilanggo ay maaring nagdadala sa kanya sa kahihiyan. No? Kaya may mga maaring sa pamilya kapag merong mga ganitong sitwasyon, no? Nagiging parang malaking kabawasan sa kanilang pagkatao. Gayon ang ating Panginoon. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi lamang siya naroon sa ganung kalagayan. Hindi lamang ang Panginoon dumanas ng kahihiyan. Hindi lamang ang Panginoon ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa ating mga kasalanan, yung pinaka mahirap na naging kalagayan ng ating Panginoon nang siya ay mahiwalay sa kanyang Ama. Pero lahat ng ito, mga kapatid, ay dinala ng ating Panginoon. Kaya sinasabi sa Isaiah, sa 53 verses 5 to 6, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, mahirap mabuhay sa kasalanan. At lalo't higit na mahirap mabuhay na hiwalay sa Diyos. Kung paanong dinanas ng ating Panginoon ang gayong hirap. Malamang maaring sa ating ngayong kalagayan, walang sino man sa atin ang nais na mapako sa krus. Walang sino man sa atin ang ibig na dumanas ng hirap ng dahil sa sakit, ng dahil sa karamdaman. Walang sino mang isa sa atin ngayon ang ibig na ang kanyang buhay ay mapariwara at mabigo. Pero ang lahat ng iyon ay inako ng Panginoon na waring ang Panginoon ang siyang nagkasala kung kaya't siya ang napako doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, Christ died on the cross because of our sins. Jesus was separated from God because of our sin and its consequences. Kaya kung tayo ay tinubos na ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan, wag na natin itong balikan at pagpatuluyan. Dahil once na ang tao ay pinatawad na ng Panginoon, tayong pinatawad na ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Ang Panginoon ay napako na dun sa krus. Naway, huwag tayong patuloy na gumawa pa ng mga bagay na masama nang dahil dito'y napako ang ating Panginoon. Kaya sinasabi ng salita ng Panginoon, sa tuwing tayo ay lumalakad at nagpapatuloy sa kasalanan, sabi ng salita ng Panginoon, ay muli nating ipinapako ang Panginoon doon sa puno, doon sa krus. Muli natin siyang inilalagay sa kahihiyan dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nawa, mga kaibigan, itong kasalanan, itong dahilan ng pagkapako ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo ay magdala sa atin upang tayo lumakad na matuwid sa harapan ng Panginoon. Pangalawa na mensahe doon sa krus, the second message of the cross is about forgiveness.
Purihin ang Panginoon. Sinasabi sa aklat ng Hebrew 10 verse 10 to 18, Jesus is the ultimate sacrifice for sin for all time. Walang ibang makapag-aalis ng ating kasalanan, kundi ang dugo lamang ng ating Panginoon, Hesukristo. Kaya sabi dito, sa kaloobang iyon, tayo'y ipinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan at magpakailanman. Kaya dito ay sinasabi ng salita ng Panginoon ang kapatawaran sa kasalanan ng bawat isa sa atin ay hindi maaalis ng anumang bagay, kundi ang makapag-aalis lamang ng kasalanan o makapagpapatawad sa ating mga kasalanan ay sa pamamagitan ng pagkahandog sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At sinasabi pa ng salita ng Panginoon that we know that God forgives sins on the basis of Jesus shed blood on the cross. Iyan ang sinasabi sa Ephesians 1 verse 7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. To God be the glory. Kaya anong sabi ng salita ng Panginoon? Bunga ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo ay nagtamo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Purihin ang ating Panginoon dahil kung wala ito, mga kapatid at mga kaibigan, ang kaparusahan ang mararanasan ng tao. Pero salamat sapagkat sinasabi pa ng salita ng Panginoon sa Hebrew 9 verse 22. Ganito po ang wika ng salita ng ating Panginoon. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kaya anong sabi? Maliban na sa pagkabuhos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ay walang anumang kapatawaran. Purihin ang Panginoon. So the cross teaches us that forgiveness takes sacrifice even on our part towards others. Kung ang Panginoon ay nagawa niyang patawarin tayo sa kabila ng ating malaking naging kasalanan sa Kanya, gayunpaman ang Diyos ay nagpatawad sa bawat isa sa atin. At nawa ang kapatawarang ito na ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ay magsilbing daan din sa atin, no? Magsilbing paalaala sa atin na maaring may mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan, may nakagawa sa atin ng mga bagay na hindi maganda, ay magawa rin natin at matutunan din nating magpatawad sa kanila. So the cross teaches us how to learn to forgive others too. Kaya sabi sa Ephesians 4 verse 31 to 32, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Purihin ang Panginoon kung paanong tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Gayon ang ating gawin kung merong mang nagkasala laban sa atin. Kaya ang mensaheng ito ay napakahalaga at napakagandang matutunan ng bawat isa sa atin. Maaring sa ating kalagayan sa ating mga personal, merong mga taong maaring gumawa sa atin ng hindi maganda at masama. Gayunpaman, gaya ng pagpapatawad ng ating Panginoong Hesukristo sa atin,
gayon natin patawarin ang ating mga minamahal, ang ating mga kaibigan, o sino man na maaring nagkasala laban sa atin. To God be the glory. The third message of the cross is about the victory and success. Jesus' death might be considered a failure today. But yet, in the scripture, when He was dying, Jesus said, "It is finished." Ang tagumpay ng ating Panginoon nang Siya ay napako doon sa krus ng Kalbaryo at namatay, ay bunga ng Kanyang pagsunod sa Kanyang Ama. Kaya doon sa misyon na ipinagawa sa Kanya ng Kanyang Ama, ay nagawa ng ating Panginoon. Kaya naman nasabi sa banal na kasulatan ng si Kristo'y nakapako doon sa krus sa John sa chapter 19 verse 30. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka ay sinabi niya, "Naganap na," at iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Yang salitang naganap na, ito ay nangangahulugan ng kanyang matapos ang misyon na ipinagawa ng kanyang Ama sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang kamatayan ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo ay itanda rin ng bawat isa sa atin na kung tayo ay may pagsunod sa ating Panginoon, may pagkilala sa Diyos, may pananampalataya sa Kanya, at may paglilingkod sa Kanya. Ito rin ang magdadala sa atin sa tagumpay ng ating mga buhay. Kaya nga sinasabi ng salita ng Panginoon sa 1 Corinthians 15 verse 55 to 7, "O death, where is your victory? O death, where is your sting? For sin is the sting that results in death, and the law gives sin its power. But thank God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ." Kung hindi sumunod ang Panginoon sa Kanyang Ama, lahat tayo ay mabibigo. Dahil ang pagtatagumpay ay dahil sa kamatayan ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, bunga ng Kanyang pagsunod sa misyong ipinagawa sa Kanya ng Kanyang Ama at ng ating Diyos. To God be the glory. As Christians, success is accomplished by doing God's will. Doon lamang natin mararanasan ang tagumpay sa ating mga buhay, gaya ng sa Panginoon, ang Kanyang pagsunod, ang Kanyang pagkilala sa Ama. Ganun din tayo, ang ating pagsunod at ang ating pagkilala sa Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Doon lamang tayo magkakaroon ng pagtatagumpay. Purihin ang Panginoon. And the fourth message of the cross is the greatness of God's love. Sinasabi ng salita ng Panginoon in John 15 verse 13, "Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend." Kaya sa Tagalog, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ang Panginoon ay nagpahayag ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Sinasabi nga ng salita ng Panginoon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son of God." Kaya tayo ay mahal ng Diyos. Dakila ang pag-ibig ng Diyos na nagawa niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak dahil sa atin na itinuturing ng Diyos na kanyang mga kaibigan. Purihin ang Panginoon. Jesus taught us about love by freely dying on the cross for our sins. Yan pa'y sinasabi ng salita ng Panginoon sa John 14 in verse 15. Ang wika, "If you love me, you will obey what I command." Purihin ang Panginoon. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos.
Kaya ang pag-ibig sa Diyos, ipinakita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kanyang Ama. At ito ay bunga ng napakadakilang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. Kaya naman nagawa ng ating Panginoong Jesucristo na ibigay ang kanyang buhay para sa ating mga makasalanan. Purihin ang Panginoon at nawa ang mensaheng ito doon sa krus ng Kalbaryo ay lalong magdala sa atin upang tayo ay umibig maging sa ating mga kapwa. Gaya ng sinasabi ng salita ng Panginoon, yung may pag-ibig sa Diyos ay may pag-ibig sa kanyang kapwa. Sinasabi sa John 13, sa verse 34 to 35 sa The Message, "Let me give you a new command. Love one another. In the same way, I loved you. You loved one another. This is how everyone will recognize that you are my disciples, when they see the love you have for each other." Purihin ang Panginoon. Yamang tayo ay tumanggap ng dakilang pag-ibig mula sa Diyos, tayo rin ay dapat na matutong umibig sa ating kapwa gaya ng kanyang pag-ibig sa atin. Kaya let us love one another as God loves us. Purihin ang Panginoon. And the last message of the cross is the power of the cross. To God be the glory. The cross teaches us about Jesus drawing power. Because Jesus says in John 12 verse 32, "And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself." Kaya sinasabi sa Tagalog, "At ako, kung ako ay mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din." Purihin ang Panginoon. Kaya nang dahil sa mensaheng ito doon sa krus ng Kalbaryo, natamo natin ang kapangyarihan na mula sa Panginoon. Maaring ang krus ngayon sa iba, gaya nga ng sabi ko kanina, maaring simbolo lang ito na ang Panginoon ay namatay doon sa krus na siyang inaalaala natin. Maaring ang iba'y they made it as a jewelry or a decoration. Pero sa atin, ito ay kapangyarihan ng ating Panginoon. Gaya ng sinasabi sa 1 Corinthians 1 verse 18, "For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Jesus died on the cross to draw us to Him for salvation." Purihin ang Panginoon. Kaya ang Panginoong Jesucristo ay napako doon sa krus ng Kalbaryo para tayo ay maligtas. And this is the gospel. The power is in the gospel of Jesus. The good news about Jesus. He came from God to teach us how to live. He died, He was buried, and He arose alive from the grave. It is not the cross that draws us to God, but rather the Christ who died on the cross. Purihin ang ating Panginoon. Kaya we need to remember that the power is not in the cross, but it is a reminder of what happened there and why. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo nagpapasalamat dito sa Moments with God. Ang mga salita ng Diyos na siyang kapangyarihan ng Diyos, na ating tinatanggap, na ating sinasampalatayanan, ang siyang magliligtas sa atin dito sa sanlibutan, sa kapahamakan, at tayo ay magkakaroon sa Panginoon ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Thank you for watching Moments with God. If you enjoyed the video, click like and subscribe for more uploads.